Sa simula wala pang anuman, at nagsalita ang Diyos, at nagkaroon ng liwanag. Ito ang unang araw, pinaghiwalay ng Diyos ang liwanag at ang dilim. Nilikha niya ang langit sa itaas at ang tubig sa ibaba. Ito ang ikalawang araw, tinipon ng Diyos ang mga tubig upang mabuo ang mga dagat. Ginawa niyang lumitaw ang tuyong lupa at tinakpan ito ng mga halaman at puno. Ito ang ikatlong araw. Pinuno ng araw, buwan at mga bituin ng langit. Nagbigay sila ng liwanag sa mundo at nagmarka ng mga araw at gabi. Ito ang ikaapat na araw. Pinuno ng Diyos ang mga dagat ng mga isda at ang kalangitan ng mga ibon. Ito ang ikalimang araw. Sa wakas, lumikha ang Diyos ng mga hayop na mabubuhay sa lupa. Ginawa niya silang lahat na kakaiba at kahanga-hanga. Ito ang ika-anim na araw. Tiningnan ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, at ito ay napakabuti. Sa ika-anim na araw, lumikha ang Diyos ng isang napaka-espesyal. Nilikha niya ang mga tao. Ginawa sila ng Diyos na kalarawan niya. Binigyan niya sila ng espesyal na lugar na titirhan na tinawag na Hardin ng Eden. Sina Adan at Eva, ang unang mga tao, ay namuhay ng payapa at may pagkakaisa sa Diyos at sa lahat ng kanyang nilikha. Ang hardin ay puno ng masasarap na prutas at magagandang bulaklak. Isang ilog ang dumadaloy dito na nagpapanatili sa lahat ng bagay na buhay at sariwa. Naglakad ang Diyos sa hardin kasama sina Adan at Eva. Kinausap niya sila at inalagaan sila. Sila ang kanyang pinakamahalagang nilikha. Gayunpaman, tinukso ng isang ahas si Eva. Sinabi nito sa kanya na maari siyang maging katulad ng Diyos kung kakain siya ng prutas mula sa ipinagbabawal na puno. Bumigay si Eva sa tukso at kinain ng prutas. Binigyan din niya si Adan. Nang malaman ng Diyos na sinuway nila siya, nalungkot siya. Kinailangang umalis sina Adan at Eva sa Hardin ng Eden. Hindi na sila maaring tumira sa paraiso. Pumasok ang kasalanan at kamatayan sa mundo. Kahit na sinuway ng mga tao ang Diyos, hindi niya sila tinigilan mahalin. Patuloy niya silang inalagaan at nangakong magpapadala ng isang tagapagligtas. Nagpadala ang Diyos ng maraming propeta at pinuno upang gabayan ang kanyang mga tao. Si Noe ay isang taong matuwid na gumawa ng isang arka upang iligtas ang kanyang pamilya at ang mga hayop mula sa isang malaking baha. Nakipagtipan ng Diyos kay Abraham na nangakong pagpapalain siya at ang kanyang mga lahi. Pinangunahan ni Moises ang mga Israelita palabas ng pagkaalipin sa Egipto at tinanggap ang 10 utos mula sa Diyos sa bundok Sinai. Si David, isang batang pastol, ay naging isang makapangyarihang hari. Siya ay isang taong malapit sa puso ng Diyos. Sumulat siya ng maraming mga salmo ng papuri at pagsamba. Ang mga kwentong ito ay nagpakita ng katapatan at pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga tao. Nagbigay sila ng pag-asa para sa isang mas magandang kinabukasan. Pagkatapos, isang sanggol ang isinilang sa Bethlehem. Ang pangalan niya ay Jesus, na nangangahulugang tagapagligtas. Siya ang anak mismo ng Diyos, na ipinadala sa mundo bilang isang tao. Gumawa si Jesus ng mga himala, pinagaling ang mga may sakit at binuhay ang mga patay. Nagturo siya tungkol sa pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos. Kusang namatay si Jesus sa krus para sa mga kasalanan ng lahat ng tao. Ngunit hindi siya kayang pigilan ng kamatayan. Muling nabuhay siya sa ikatlong araw, dinaig ang kamatayan at nag-aalok ng buhay na walang hanggan sa lahat ng naniniwala sa kanya. Pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, nagpakita si Jesus sa kanyang mga disipulo sa loob ng 40 araw. Pagkatapos ay umakyat siya sa langit na nangangakong babalik balang araw. Bago siya umalis, nangako si Jesus na ipadadala ang banal na espiritu. Ang banal na espiritu ay presensya ng Diyos na naninirahan sa loob ng bawat mananampalataya. Tinutulungan at ginagabayan tayo ng banal na espiritu. Sa pamamagitan ni Jesus, maari tayong magkaroon ng relasyon sa Diyos, makahanap ng katawaran para sa ating mga kasalanan, at matanggap ang kaloob na buhay na walang hanggan.